Gamit ang brush ay tinatanggal ng tao ang kulay brown na powder para itong lupa o di kaya'y kape o cocoa powder. Pero hindi po. Alam nyo ba, ang powder na ito ay napakahalaga. Ito ay bilyon-bilyong spores o binhi ng kabute na tinatawag sa Japan na reishi at lingzi naman sa China. Ito ang tinaguriang mushroom of immortality dahil sa kanyang medicinal at healing properties. It's known as the mushroom of immortality. It's known for this reason because it has a lot of very powerful health and wellness benefits. Ito ay anti-inflammatory, anti-aging at nakaka-increase ng energy. Sa China, ginagamit ito ng mga cancer patients para mapalakas ang kanilang immune system. Pero ang spores ng reishi ay mas powerful pa daw kaysa sa mismong mushroom. At tingnan nyo naman, napakalaki ng reishi mushroom na ito. Hindi na makita ang tao. Ginagawa itong capsule, powder o di kaya ay iniinom bilang tea. May iba't ibang species ng kabute. Merong parang octopus. May pwedeng sindihan at gawing uling. At meron ding parang manok ang lasa kapag kinain. Add some lemon juice as a final touch and my chicken nuggets are done. That's good stuff. It's like a cross between fried mushrooms and fried chicken. Pero paalala lang po, hindi lahat ng kabute ay safe kainin. Ang iba, sa halip na panlaman ng tiyan ay may lason palang hatid sa ating katawan. Tulad ng kabuteng ito na tinatawag na Amanita muscaria. Napaka-cute tingnan, pero mag-ingat dahil nakamamatay ito kapag kinain ng hilaw, hindi niluto ng maayos o kinonsumo ng marami. Pero ayon sa Smithsonian Magazine, ang pinaka-nakamamatay na kabute sa mundo ay ang tinatawag na death cap. Kahit kalahati lang daw ang makain mo dito ay maaari mo nang ikamatay. Ang Amanita phalloides o mas kilala sa tawag na death cap ay native sa Europe. Ito ang salarin sa 90% ng mga nawalan ng buhay dahil sa kabute worldwide. Kaya naman itinuturing ito bilang pinaka-poisonous na kabute sa mundo. Kung iyong titingnan, mukha itong harmless. Pero kapag nakain ito ng isang tao, ang main target nito ay ang liver o atay at maaapektuhan rin ang ibang organs lalo na ang kidney. Hindi agad-agad mararamdaman ang epekto ng lason. Unti-unting mag-fail ang atay at ibang organs sa loob ng ilang araw o kaya ay ilang linggo. Ayon sa National Library of Medicine, ang nalason ay makakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea. Susundan ito ng kondisyon na jaundice o paninilaw ng balat at mata, seizures, hanggang sa hahantong sa coma at kamatayan. Nagtataglay kasi ang death cap ng tinatawag na alpha-amanitin, isang amatoxin na napaka-toxic sa tao. Ang lason nito ay hindi napupuksa kahit lutuin o patuyuin pa ang kabute. Dito sa Pilipinas, marami na ring naiulat na nalason ng kabute. Merong mga naagapan at nakaligtas, pero meron ding mga binawian ng buhay. Panghihina, pagsusuka at pagkahilo. Ito ang sabay-sabay na naramdaman ng 7 magkakamag-anak sa barangay Mancub, Calasiao, Pangasinan matapos silang kumain ng kabute. Ilan sa mga nakakalasong kabute ay nasa species ng Amanita, tulad ng nabanggit natin kanina, ang Amanita muscaria at Amanita phalloides o death cap. Pero paglilinaw lang po, hindi po lahat ng kabute na nasa Amanita species ay nakakalason. Ayon sa Department of Agriculture, ang common daw na itsura ng nakakalasong Amanita mushroom ay una, meron itong warts o kaliskis sa cap. Meron itong ring-like structure o parang palda sa kanilang tangkay. At meron ding parasol o umbrella-shaped cap. Muli, nagpapaalala po kami mga ka-awesome na maging mapagmasid at magdoble ingat po tayo sa pagkuha at pagkain ng mga kabute. Kung nagustuhan ninyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!